Ang una nating kwento ay ang batang kumakain ng lupa. What if may makita kang batang kumakain ng lupa sa gabi sa dating sementeryo ng mga bata? Anong gagawin mo? Alam naman natin na normal sa mga maliliit na bata na magpasok sa bibig ng kung ano-ano. At minsan, kinakain pa nga ito. Isang stage lang naman ito na pagdadaanan nila. Pero paano kung pinagpatuloy nila ito hanggang sa paglaki? Alam niyo ba na isa itong eating disorder na tinatawag na pika? May kapitbahay kaming ganito, si Felix. Pero ang hindi ko alam, mas malala pa pala dito ang ginagawa niya. Ito ang sulat ni Kiel Ira May Limit sa amin. Sulat niya, "Tawagin niyo na lang po akong Ira. Ito ang palayaw ko. 9 years old at taga San Jose Occidental, Mindoro. Ang malagim na storya na ito ay hindi tungkol sa akin kung hindi sa kapitbahay kong si Felix Sandoval. Halos kasing edad ko lang si Felix. Bagong lipat lang sila Felix at ang pamilya nito dito sa amin sa San Jose. Galing Maynila sila. Nabili nila ang malaking lote na malapit sa amin. Matagal na itong binebenta pero walang bumibili. Ayon kasi sa matatanda dito sa baryo namin, dati daw itong sementeryo ng mga bata nung panahon ng mga Kastila. Alam niyo naman na mapamahiin ang mga tao dito sa probinsya kaya walang bumibili ng lupang ito. Pero ang pamilya ni Felix, hindi raw naniniwala dito. Sino naman daw ba ang aayaw? Napakamura nga naman kasi ng lupa at napakalawak nito. 2 hectares ba naman? Pwedeng mag-farm. At ang kagandahan pa rito, malapit din ito sa beach. Balak nilang gawin itong farm at resort. Kaya hindi sila nagdalawang isip na lumipat dito sa baryo namin mula Maynila. At gaya ng ibang mga dayo, medyo may ere ang pamilyang ito. Porke galing silang Maynila. Pa-English pa nga. Anong akala nila sa amin dito sa San Jose? Hindi kami marunong mag-English? Dahil dito, hindi kami naging malapit sa kanila tulad ng iba naming kapitbahay. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig kayo sa twisted stories, follow ka na sa amin. Halos 2 buwan din silang nagtagal dito sa amin bago nangyari ang di inaasahan. Noong March 6, 2025, alas 3 ng umaga, gumising kami ni Mama ng maaga para mag-igib ng tubig. Pero may nasilayan kami sa labas ng bahay. Parang may kakaibang nilalang sa bukid ng mga Sandoval. Maitim ito pero kitang-kita mo ang puti ng mata nito. Gumagalaw ito sa dilim. Natakot ako at kumapit kay Mama. Kinuha naman ni Mama ang itak at sabay naming nilapitan ang mata sa dilim. Nung papalapit na kami sa nilalang na ito, naghanda na si Mama para tagain ito. Kala niya isa itong aswang. Pero natigilan siya nang makita namin ito ng malapitan. Si Felix pala ito, balot ng putik. Nagulat kami dahil kinakain niya ang lupa. Nawala ang takot ko pero nandiri naman ako. Tinawag ni Mama si Mrs. Sandoval at sinabi ang nangyari. Palo at kurot ang inabot ni Felix mula kay Mrs. Sandoval dahil sa ginawa nito. Sabi nito kay Felix, "Ang tanda-tanda mo na, bakit naglalaro ka pa rin sa putik? Tingin niyo, tama ba ang ginawa ng nanay niya? Sa akin lang, siguro dapat inalam niya muna ang nangyari bago parusahan si Felix." Sabi ko kay Mama, baka may sakit na pika si Felix. Ito kasi ang sabi ni Google nung inilarawan ko ang nasaksihan ko. Ang nakakabahala pa rito, sa mga sumunod na araw, nakikita pa rin namin si Felix na kumakain ng lupa gabi-gabi. Sinubukan ni Mama at Papa na pagsabihan si Mrs. Sandoval na ipatingin sa doktor si Felix. Pero hindi siya nakinig sa amin. Hindi raw baliw ang anak nila. Kaya ang ending, lagi niya lang itong pinapalo. Sabi naman ni Papa, baka hindi lang pika ang sakit ni Felix. Baka sinasapian rin daw ito ng mga bata sa lupang iyon. Dahil nga sementeryo ito dati ng mga bata. Sumang-ayon naman si Mama na posible nga iyon. Kaya nag-decide si Mama at Papa na tulungan si Felix dahil mukha namang hindi nababahala ang sarili niyang nanay. Binisita ni Papa ang albularyo sa baryo namin, si Manang Dolores. Medyo malayo ang kubo nito sa amin kaya matagal-tagal rin ang biyahe namin para sunduin ito. Ginabi na kami pauwi pero sabi ni Mama, sakto lang to dahil tuwing gabi naman kumakain ng lupa si Felix. Pagsapit ng alas 10 ng gabi noong March 14, nakarating na kami sa bahay namin kasama si Manang Dolores. Didiretso na sana kami sa farm ng mga Sandoval para hanapin si Felix. Pero sa hindi inaasahang pangyayari,
Nakita naming nasusunog ang bahay ng mga Sandoval. Nataranta kami at dali-dali kaming tumakbo papunta rito. Kahit malakas na ang apoy, sinugod pa rin ni Papa ang bahay nila. At sa awa ng Diyos, nailigtas niya si Mrs. Sandoval sa sunog. Paglabas nila ng bahay, agad namang hinanap ni Mrs. Sandoval si Felix. Nagkatinginan kami ni Mama dahil alam namin kung nasaan si Felix. Naglakad kami at sa madilim na parte ng bukid, tama nga, naroon nga si Felix. Balot ng putik at mata lang ang nakikita. Tumakbo kami papunta sa kanya. Pero nagulat kami nang makita namin ang mga galon-galon na gas sa tabi niya. At alam niyo na kung anong ginagawa niya. Tama, kumakain na naman ito ng lupa. Kaya sa halip na matawa si Mrs. Sandoval at ligtas si Felix, sinugod niya ito at hahampasin sana ng tsinelas. Pero biglang kinain ng lupa si Felix at bago ito tuluyang mawala sa lupa, may sinabi siya sa mommy niya, "Ma, gutom pa ako." At pagkatapos nun ay biglang nawala si Felix. Gamit ang aming mga kamay, pilit naming hinukay ang lupa kung nasaan siya nilamon. Pero hindi namin ito makita. Nagwawala na si Mrs. Sandoval at umiiyak. Hindi siya makapaniwala. Maya-maya pa, humahangos naman si Papa. May dala-dala itong pala. Nagukay ito, pero hindi pa rin makita si Felix. Lumapit naman si Manang Dolores kay Papa. Bumulong ito. "Hayaan mo na, talagang wala na siya." Dito na nagkwento si Manang Dolores. Ang lupa raw na ito ay dating bahay ampunan nung panahon ng mga Amerikano noong 1901. Nagtago raw dito ang mga bata nung gyera ng mga sundalong Amerikano at mga katipunan. Malupit daw at brutal ang mga kano laban sa mga Pilipino. Kahit mga bata, pinapatay. Kaya nagkulong ang mga bata dito. Nagtago sila hanggang sa wala na silang makain. At dahil sa gutom, kaya silang nagsimulang kumain ng lupa. Pero kalaunan, namatay rin ang mga batang ito sa gutom. Kaya ngayon, nagmumulto ang mga kaluluwa nito. Iniisip na kailangan nilang kumain ng lupa para mapawi ang gutom. At malamang, ito ang mga sumapi kay Felix. Pero wag daw kaming mag-alala. Gagawa raw si Manang Dolores ng orasyon kinabukasan para maitaboy ang mga batang espiritu na ito. Nagulat kami sa kwento ni Manang Dolores. Ang akala namin, sementeryo lang ito. Yun pala ay may mas mabigat na kasaysayan ang lupang ito. Iba pala talaga ang kwento kesa sa mga chismis sa baryo. Dahil dito, inabandona na ng pamilya Sandoval ang lupa at bumalik na lang sa Maynila. Hindi na rin silang nagtangkap ang ibenta ito dahil alam nilang walang bibili. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang nilamon ng lupa si Felix. At kahit ano pang gawing paghahanap ng mga pulis at otoridad, hindi pa rin nila nakikita si Felix hanggang ngayon. Ang pangalawa nating kwento ay ang mga huling araw ni Alexa. What if malaman mong may cancer ka at ilang araw ka na lang mabubuhay? Anong gagawin mo? Ito ang malungkot na storya ni Alexa sa amin. Sulat niya sa amin, "Hello po Ate Nix at Kuya Steve. Big fan niyo po ako, kabady. Sana ma-prioritize po ang aking storya dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung maaabutan ko pa ito. Ako po sa Alexa Andrea Gamon, taga Antipolo Rizal. Hindi na ako nakapag-college dahil kailangan ko nang magtrabaho. 19 years old na po ako at mag-1 year na sana sa trabaho. Pero naputol ito dahil nagkaroon po ako ng cancer. Feb 1 this year ko lang nalaman. Ang masakit pa rito, stage 4 na ang cancer ko. Kalat na ito at binigyan na ako ng taning ng doktor. Baka hanggang end of May na lang ako mabubuhay. Wala nang lunas ito kaya ito na siguro ang katapusan para sa akin. Mahirap itong tanggapin bilang bata pa ako. Marami pa akong gustong gawin at pangarap para sa pamilya ko. Kaya nung nalaman ko ang balita, araw-araw akong umiiyak at pinoproseso ang kalagayan kong ito. Hindi ko kasi matanggap. Iniisip ko sila mama at papa pati na ang mga kapatid ko. Panganay pa naman ako. Paano sila mabubuhay kung wala ako? Sa halip na matulungan ko sila, gagastos pa sila sa burol at libing ko. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Dito ko na naisip, ang hirap palang maging mahirap. Pinanganak na nga akong mahirap, mamamatay pa rin ba akong mahirap? Pero, paano kung ayokong mamatay ng mahirap?
Dito na ako nag-isip. Hindi ko alam kung dala ba ito ng sakit ko kaya hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pero bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi dapat ito mangyari sa akin at sa aking pamilya. Kaya may naisip akong plano para gawin ito. Kahit mahirap kami, matalino naman ako. Graduate kaya akong valedictorian nung high school. Kaya ang ginawa ko nung buong buwan ng Pebrero, nag-apply ako ng maraming credit cards. Meron na akong isa, pero nag-apply ako sa lahat ng pwedeng applyan. Hindi naman nila chinecheck ang medical records mo eh. Basta okay ang payslip mo, mas mataas ang tsansa na ma-approve ka. Hindi ko naman problema ito dahil hindi pa naman ako nagre-resign noong February. Nag-medical leave lang ako. At ayun na nga, mula first week hanggang second week ng March, sunod-sunod na ang approval ng credit cards ko. Nagulat din ako at mataas ang credit limit ko sa bawat card. Kinash advance ko ang iba dito at nag-shopping spree online. Binilhan ko ng appliances, damit at cellphone ang pamilya ko. Binilhan ko rin ang sarili ko ng iPhone 16 Pro Max. At syempre, lahat ng nasa bucket list ko ay ginawa ko. Dahil gusto ko mag-travel, nag-Hong Kong Disneyland kami ng buong pamilya ko. Nilibre ko rin sila sa Boracay. Binilhan ko rin ng motor si Kuya at si Papa. Ang gusto ko lang naman, may maganda silang alaala bago ako mamatay. Alam ko rin naman na eventually, magtataka sila kung saan ko kinukuha ang pera. At ito na nga ang nangyari. Dito ko na sinabi ang ginawa ko. Nag-aalala sila sa akin. Nag-explain naman ako tungkol dito. Sabi ko, sa Pilipinas, hindi naman namamana ang utang sa credit card. Hindi katulad sa US. Kaya wala silang dapat ipag-alala. Ano ba ang pinakamatinding pwede nilang gawin sa akin? Ikulong ako dahil hindi ako nakapagbayad ng utang? Malamang, patay na ako by then. Medyo naliwanagan sila nang sinabi ko ito. Nabilib naman sila. Matalino nga raw ako. Binigay ko naman kay Mama at Papa ang natitira sa mga kinash advance ko. Nasa 200,000 pa yun. Okay na siguro to kung gusto nila magnegosyo. At least, hindi ako mamamatay na mahirap pa rin sila. Pero tila nagbago ang ikot ng kapalaran. Hindi ko alam kung paano nangyari pero mukhang nabalitaan ito ng mga tao sa mga credit card companies. At dahil ayaw nilang kumalat at malaman ng iba ang ganitong modus na ginagawa ko, dahil baka gayahin pa ng ibang tao, may nangyaring karahasan noong May 5. May dalawang riding in tandem na pumunta sa bahay at pinaulanan ito ng bala. Alam kasi nilang hindi ako makukulong sa utang kaya ganito ang ginawa nila. Mga walang puso. Dadami pa talagang pamilya ko. Pero lingid sa kanilang kaalaman, matagal na kaming lumipat ng bahay dahil may pera naman na kami para umupa sa mas maayos na lugar. Walang nakakaalam sa bagong address ng pamilya ko. Malas din naman ang riding in tandem na ito dahil ang kapitbahay namin sa dati naming lugar ay si Mang Roger, isang pulis. Kaya nahuli sila at kinulong. Siya din ang nagbalita sa amin sa pangyayaring ito. Gusto ko lang din sabihin sa mga nakakanood nito na ang pagbabago ng buhay mo ay nasa iyong mga kamay. Kailangan mo lang maging madiskarte. At ngayong malapit nang matapos ang May, nag-aantay na lang ako ng mga huling araw ko. Ang huling wish ko lang, sana maabutan ko pa ang kwentong ito na ako naman ang bida.